Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari taong 1999, doon mismo sa kinalakihan kong baryo. Bata pa lamang ako nung nagkahiwalay ang aking mga magulang at si nanay ang nag-alaga sa akin. Pero pagtungtong ko sa edad na 8, pumanaw ito nang dahil sa isang sakit. Sinubukan naman akong kunin ng aking tatay. Pero hindi ako sumama sa kanya nang dahil nagkaroon agad siya ng bagong pamilya. At si Lola ang tanging nagpalaki sa akin. At habang lumalaki ako, Sir Chris, wala akong ibang hinihiling kundi makausap muli ang aking nanay, kahit sa panaginip man lang. Ilang beses ko po talaga itong hiniling na sana makita at makausap ko si nanay. Nang dahil siya talagang kasama ko noon sa araw-araw. Palagi niya po akong pinapatawa at binibigay ang lahat ng gusto ko nung bata ako. Nagkaroon pa nga ito ng kaaway nang dahil sa sinaktan ako ng aking kababata. Pero gaya nga ng sabi ng iba, mag-iingat sa mga hinihiling kasi baka magkatotoo at medyo malayo sa hinihiling mo ang ibibigay. Nangyari pong lahat ng ito sa loob ng 1 buwan. Hindi ko ito makakalimutan. Kaya nandito ako ngayon para ibahagi sa inyo. Noong tumungtong ako sa edad na 15, ay medyo may muwang na ako at alam ko ng tama at mali. Isang umaga, tumating sa bahay si tatay. Galit na galit at nagdadabo. Hindi naman namin alam ni Lola nung una kung bakit siya nagkakaganito. Nangangamoy alak din po ito. Oh, ang aga-aga. Nangangamoy alak. Sabi ni Lola sa kanya. Manahimik ka. Kukunin ko ang anak ko ngayon. Hindi mo na ako mapipigilan. Pasigaw na sabi ni tatay kay Lola. Ay, bakit mo kukunin? Hindi mo nga maalagaan ang iyong sarili. Yung anak mo pa kaya? Umalis ka na dito. Kung ayaw mong humingi ako ng saklolo. Sagot naman ni Lola sa kanya. Anak ko pa rin siya at meron po akong karapatan. Sagot naman ni tatay. Ayaw ko pong sumama sa inyo. Dito lang po ako kay Lola. Sabi ko naman. Sasama ka sa akin ngayon. Lalayo tayo at magsisimula muli. Sagot naman ni tatay. Ano? Iiwan mo na naman ang pangalawa mong asawa? Pati na yung anak nyo? Sabi ni Lola. Wala na ho kayong pakialam dun ay. Tara na anak, umalis na tayo. Dagdag pa ni tatay. Pero hinawakan ako na mahigpit ni Lola at hindi nagtagal ay lumapit si tatay sa amin at parang sasaktan niya kaming dalawa. Bigla naman niya akong hinawakan ng mahigpit sa kamay at sa lakas ng kanyang pagkakahila ay tumilapon po ako. Yung ulo ko ay sumalpok sa paa ng upuan at ang huling narinig ko ay ang sigaw ni Lola na humihingi ng saklolo. At yung upuan po na kung saan ako sumalpok ay gawa sa isang matibay na kahoy. Talagang solido po ito at hindi ko nga kayang buhatin sa mga panahon yon.
Ito yung mga lumang upuan na talagang matibay. At hanggang ngayon po, nandoon pa rin sa bahay namin. Nang mawalan ako ng malay, ay hindi ko na alam ang mga nangyari. Hanggang sa nagkaroon ako ng isang kakaibang panaginip. Sa wakas, napanaginipan ko si nanay. At tuwang-tuwa daw ako. Lumapit daw ito sa akin at hinawakan niya ang aking mga balikat. Sabi niya wag daw akong maniniwala sa aking mga makikita. Maliban dito, wag na wag ko daw iwan si Lola. Ito lang naman ang kanyang mga sinabi at agad daw siyang naglaho na parang bula. Nagising naman ako na nasa bahay pagamutan. Agad ko namang nakita si Lola na merong pasa malapit sa kanyang mata. At nung makita ko ito, Sir Chris, galit na galit ako. At parang gusto ko ring sapakin si tatay. Kahit na bata pa lamang ako. Talagang nagwala ako sa bahay pagamutan. Pati yung mga sumusuri sa akin ay aking tinatanong kung nasaan si tatay. Kasi sasapakin ko siya. Pero ang sabi ni Lola, hinuli daw ito ng mga otoridad at pansamantalang kinulong. Humingi naman ako ng tawad kay Lola habang umiiyak. Kasi nang dahil sa akin ay nadamay pa ito. At nung kumalma na ako, dito ko na naalala ang aking napanaginipan. Paulit-ulit ko talagang inisip ang mga sinabi ni nanay. Hindi ko alam kung ano ang kanyang ibig sabihin sa kanyang sinabi na wag akong maniniwala sa aking makikita. Pero ang sinabi niya na wag kong iwan si Lola ay matik na para sa akin. Ito naman talagang gagawin ko habang buhay. Pagkalabas naman namin sa bahay pagamutan, ay agad kaming umuwi sa bahay. Pagkarating namin doon ay nagsabi si Lola na wag daw ako magtanim ng galit kay tatay. Kasi baka maligaw daw ako ng landas. Patango-tango lamang ako sa kanya kasi tatay ko pa rin siya kahit anong mangyari. Pero ang totoo, Sir Chris, nagtatanim na talaga ako ng galit sa kanya. Tinatago ko lamang ito kay Lola. Sa tuwing maaalala ko ang kanyang mukha, ay parang gusto kong manapa at umaakit agad ang galit sa aking katawan. Yun bang parang gusto kong magwala? Parang na-depress din po ako nung time na to at tuwing gabi ay hindi ako makatulog na maayos. At minsan, nagtatanong ako kung bakit nangyayari sa amin to. Makalipas ang mahigit 2 linggo na kulang palagi sa tulog. Isang madaling araw, habang ako ay nakatayo sa tapat ng bintana, ay narinig ko na parang merong bumubulong sa akin. Kaya naman palingon-lingon ako sa aking paligid. Kasi parang may tao sa loob ng aking kwarto. Maya-maya lang ay meron akong nakitang naglalakad sa di kalayuan at yung bahagi po na iyon ay palayan na. Matatanaw talaga ito mula sa aking bintana. E nang dahil maliwanag yung buwan, Sir Chris, nakita ko siya at sa tingin ko, isa itong babae. Hanggang sa narinig ko siyang sumigaw. Tinatawag niya ang aking pangalan at pamilyar sa akin ang boses na iyon. Boses po ng aking nanay. Kaya naman tumalon ako mula sa bintana at naglakad sa parang boundary ng aming bakuran. Pinakinggan ko pa ng mabuti ang kanyang boses at parang si nanay talaga iyon. Siya nga po pala, gusto ko lang pong linawin. Hindi po ako gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at hindi rin po ako umiinom ng alak nung time na to. Baka isipin ng iba dyan, nababaliw na ako ng dahil sa mga ito. Hindi po. Kababalagan po talaga itong mga nangyayari sa akin. Balik na po tayo sa kwento. Talagang kay nanay ngang boses na iyon. Kaya naman napagpasyan ko ng tumungo sa pilapil. Tumayo ako doon habang nakatitig sa kanya. Nay, ikaw ba yan? Pasigaw na sabi ko at nakita ko siyang tumayo habang nakangiti. At nang dahil naman dito, ay tumakbo ako patungo sa kanya.
Pero nung malapit na ako sa kanyang kinaroroonan, ay parang hinampas ako ng isang malamig na hangin at saka direktang umikot ang aking paningin. At ang huling narinig ko naman ay isang halakak na nasa mababang boses. At saka nawalan po ako ng malay. Sa pagsikat ng araw, nagising ako na nasa gitna ng palayan. Dali-dali naman akong umuwi sa bahay at pagkarating ko doon, wala si Lola. Kaya naman lumabas ako at nagtanong sa mga kabaryo namin. At ang sabi ng mga ito, ako rin daw ang kanyang hinahanap at tumungo daw ito sa bahay ni tatay at ng kanyang bagong asawa. Kaya naman tumungo na rin ako doon kasi baka ano pang mangyari. Nang makarating nga ako doon, ay nakita ko si Lola. Nagulat po ito. Tagad niya akong niyakap. "Saan ka galing?" tanong niya. "Mamaya ko na po sasabihin. Umuwi na po tayo." Sagot ko naman habang nakatingin ng masama sa akin si tatay. Agad naman kaming umuwi ni Lola sa bahay at dito ko na kinuwento sa kanyang lahat. Maya-maya lang ay napansin ni Lola na namumutla ang aking mga balat. Maliban dito, malalim at maitim ang paligid ng aking mga mata at halata na kulang daw ako sa tulog. Sabi ko naman sa kanya, huwag na siyang mag-alala. Hindi naman siya makapaniwala na nakita ko si nanay sa palayan. Hanggang sa nagsabi ito na mukhang hindi ito si nanay. Ibang nilalang daw ito kasi nakarinig ako ng pagtawa bago ako nawala ng malay. Natulog naman po ako sa umagang ito kasi parang nakalutang ako sa hangin at nagising ako bandang 4:00 ng hapon. Narinig ko naman na merong kinakausap si Lola sa labas ng bahay kaya naman tumungo ako doon. Nang makalabas na ako, "Ay iyo, gising ka na pala. Oh, isa itong albularyo. Pinagamot kita sa kanya." Sabi ni Lola at ang albularyong ito ay tawagin na lang po natin sa pangalang Mang Rogelio. "Iho, huwag kang maniniwala sa iyong makikita." Biglang sabi niya sa akin at agad naman akong natigilan. Teka, parang ito din ang sinabi ni nanay sa aking panaginip. Sabi ko sa kanya, kung ganon, nagbigay na pala siya ng babala sa iyo. Oh, itong medalyon na ito, suotin mo. Wag na wag mong iwala. Sabi ni Mang Rogelio at kinuha ko naman ito sa kanyang mga kamay. Para saan po ito? Tanong ko. Sa tingin ko, isang demonyo ang nakita mo sa palayan at nararamdaman ko rin ang negatibong enerhiya na nanggagaling sa iyong katawan. Meron ka bang problema? Lapitin ng mga taong ganito. Dagdag pa niya at dito na ako umiyak kasi hindi ko na po nakayanan ang aking nararamdaman. Inilabas ko ang lahat ng saloobin ko at ang galit ko kay tatay. Ilabas mo iyo. Nandito naman ako para sa iyo. Sabi ni Lola at yun nga, pinag-usapan pa namin ang tungkol dito. At binigyan naman nila ako ng mga abiso. Patango-tango lamang ako habang umiiyak. Maya-maya lang ay umalis din naman ang albularyo. At hindi ko naman inaasahan, Sir Chris, na meron pa akong mararanasang kababalagan sa araw na ito. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, ay naligo ako sa banyo. At yung medalyon na binigay ng albularyo ay hindi ko alam kung saan ko nilagay. Talagang nakalimutan ko at sigurado ako na wala talaga doon sa banyo. Pagkatapos ko namang maligo, ay pumasok ako sa loob ng aking kwarto para magbihis. At nung isasara ko na sanang bintana,
ay meron po akong nakitang figura ng tao. Namumula mga mata, kaya naman napasigaw ako kasi nakatitig ito sa akin ng direkta. Pumasok naman si Lola sa loob ng kwarto at makalipas lang ilang minuto, uminit ang aking katawan. Maya-maya lang ay tumaas ang aking lagnat at nilamig ako. Pinahiga naman ako ni Lola sa kama at inutusan ng aming kapitbahay na tawagin ulit ang albularyo na si Mang Rogelio. Kasi ayaw kong iwan ni Lola sa bahay. At maya-maya lang, Sir Chris, nakarinig kami ng tiktik. Ilang beses talaga siyang tumunog at dito na tumirik ang aking mga mata. Hindi naman po alam ni Lola ang kanyang gagawin. Kaya humingi na lamang ito ng saklolo at tinulungan naman kami ng aming mga kapitbahay. Nilublob naman nila ako sa malamig na tubig para daw mahibsan ang init sa aking katawan. Yung tiktik naman po ay hindi pa rin nawawala. Paulit-ulit lamang siya sa pagtunog. Hanggang sa yung isang kapitbahay namin ay lumabas na ng bahay at saka hinamon ng aswang na nagpaparamdam sa amin. Inikot nila ang buong bakuran at inilawan ng mga puno na nakapalibot sa aming bahay. Pero wala daw silang makita. Puminto naman sa pagtunog ang tiktik. Alam siguro niya na nagiging alerto na kami. Dito na medyo gumaan ang aking pakaramdam at maya-maya lang, dumating naman si Mang Rogelio. Ginamot niya ako at sinabihan na inaaswang daw ako sa gabing iyon kasi nasa bingit na ako ng kamatayan. Maliban dito, nakakaramdam siya ng mabigat na presensya. Umaaligi daw ito sa paligid ng bahay at may kutob siya na hindi ito aswang, kundi isang demonyo. Hanggang sa napansin niya na wala ng kwenta sa aking katawan at nagtanong ito kung nasaan na. Sabi ko naman hindi ko maalala kung saan ko nilagay. Pero maya-maya lang, pagkapasok ni Lola sa banyo, nakita niyang medalyon na nakasabit lang naman malapit sa pinto. Sabi ko naman, wala akong nakitang medalyon doon habang ako ay naliligo. Hinanap ko naman doon pero hindi ko makita. Kaya naman nakapagtataka. Gumaling naman po ako bago pumatak ang hating gabi. Salamat sa tulong ng albularyo at ng mga aming kapitbahay. Sinamahan na rin nila kami sa gabing ito. Kinabukasan, tumating si tatay at kinamusta ako. Hindi ko naman alam kung bakit nawala ang galit ko sa kanya. O siguro, nang dahil sa nailabas ko ang aking saloobin kay Lola, kaya ako kumalma. Pinatawad ko naman po si tatay at magmula nun, hindi na ako nakaranas ng anumang kababalagan. Para naman sa akin po, naniniwala ako na kung meron kang nararamdamang negatibo sa katawan o yung galit ang nangingibabaw sa iyo, lapitin ka talaga sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras sa kwento ko. Hanggang sa muli po, mag-iingat po kayo palagi. More power. Magandang araw po sa inyo. Ang karanasan po na ito ay nangyari sa lugar ng mama ko na matatagpuan sa isang bayan sa Leyte. Doon po siya lumaki. Bali itong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan namin sa aswang at sa mga panahong ito, ipinagbubuntis ng aking nanay ang aming bunso. 10 taong gulang pa lamang ako nung time na to at sa tulong naman ng aking mga magulang ay nabuo namin ang kwentong ito kasi ang ilan sa mga nangyari nakalimutan ko na. Bata pa kasi ako noon. Bumalik po tayo sa taong 1991, buwan ng Abril. Isang umaga ay nilisan namin ang aming baryo.
Bumiyahe kami papuntang Leyte at makalipas ang ilang oras, narating namin ang bahay ni Lolo at Lola. Sa pagkakaalala ko ay hindi pa ganun karami ang kanilang mga kapitbahay. Malayo ang agwat ng mga bahay sa isa't isa at talagang mapunong lugar. Preska ang hangin at malamig kahit tanghali. Agad naman kaming sinalubong ni Lolo at Lola at tinulungan sa mga dala naming gamit kasi magbabakasyon kami doon ng isang linggo. Kami naman ng ate ko ay agad na humanap ng mahihigaan at di kalaunan, nakatulog kaming dalawa. Bandang 4:00 ng hapon ay ginising kami ng aking lola. Nagtanong ito kung sasama ba kami sa bayan at sabi ko sasama ako, pero si ate ay nagpaiwan. Bali ako, si nanay at lola ang tutungo sa bayan. Si ate, tatay at lolo ang naiwan sa bahay. Maya-maya lang ay umalis na nga kaming tatlo at habang naglalakad kami sa pilapil ay dinadama ko naman ang simoy ng hangin. Yung bahay kasi ni Lolo at Lola ay nasa gitna po ng palayan at sa kanila din naman ang palayan na ito. Hindi naman siya ganun kalawak. Pagkarating namin sa kakawyan ay bigla akong nilamig at hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Hanggang sa nakarinig po kami ng tunog ng pato. Nakita ko namang lumingon si Lola sa bahagi na kung saan ang gagaling ang tunog. Makikita sa kanyang mukha na nababahala ito. Pero wala naman siyang sinasabi. Parang wala lang din naman kay nanay. Kasi kung iisipin, normal naman talaga ang tunog na ito. Tunog talaga ng pato. Pagkalabas namin sa kakawyan, ay hindi naman namin pinag-usapan ang tungkol dito. Kaya inisip ko na lang na baka normal nga talaga na pato iyon. Pero hindi lang namin siya nakita kasi matataas din ang mga talay. Nasa likod kasi ito. Pagkarating nga namin sa bayan, ay agad kaming namili at bandang 5:30, bumalik na kami. Habang naglalakad kami pa uwi, ay meron po kaming nakasalubong na ale. Nakangiti ito habang nakatingin kay Lola. "Magandang hapon po, Nay," sabi ng ale. "Magandang hapon din," sagot naman ng aking lola. Nakita ko namang tumingin ng ale kay nanay mula ulo hanggang paa habang nakangiti. At nung makalampas na ito sa amin, "Nay, kaninong anak yon?" tanong ni nanay kay lola. "Ay, hindi ko alam. Sa tingin ko, nakatira sa kabilang baryo. Kasi minsan, nakakasalubong ko din naman siya dito sa daan. Noong nakarang taon ko lang siyang unang nakita dito," sagot ni lola. "Pakadayo o meron siyang napangasawa dito sa bayan natin?" sagot ni nanay. "Baka nga. Hindi na kasi kami masyadong gumagala ng tatay mo dito. Kaya hindi namin alam kung sinong bago," sagot pa ni lola at tumangon na lamang si nanay. Bandang 7:00 ng gabi, inutusan naman ako ni lolo na bumili ng tuba sa kanilang kabaryo. Mga 100 metro siguro ang layo ng bahay nila mula sa amin. Pagkalabas ko naman sa bakuran, ay lumingon ako sa magkabilang bahagi. At meron akong nakitang tao na sumisilip sa mga bakod. At parang may tinitignan sa loob ng bahay. Madilim po kasi at walang ilaw sa labas. At hindi niya siguro akong nakitang lumabas. Ano pong kailangan nyo?" tanong ko sa kanya at agad naman siyang nataranta.
Bigla naman siyang lumapit sa akin. At habang papalapit ito, ay unti-unti ko naman siyang nakikilala. Siya po ang aling nakasalubong namin nung papauwi kami sa bahay nung hapon na yon. Wala iyo. Meron na akong hinahanap. Uuwi na rin ako. Sagot niya. Si Lola po ba? Pwede ko naman siyang tawagin ngayon. Sabi ko pa sa kanya. Wag na. Saan ang punta mo? Sabay na tayong tumawid sa pilapil. Sagot niya. Sigurado po ba kayo? Oo, sige po. Sagot ko naman at sinabihan niya akong mauna at susunod na lang daw ito sa likod ko. Habang naglalakad kami sa pilapil, ang bigat ng nararamdaman ko sa kanya. Kinakausap naman niya ako, pero hindi ako komportable. Pagkarating naman namin sa bukana, ay nagpaalam ito at lumiko sa isang daan. Ito yung daan na palabas ng baryo. Ako naman ay tumungo sa bahay ng kabaryo ni Lolo na nagbibenta ng tuba. At pagkarating ko nga doon, bumili ako. Hindi naman pa ako nagtagal doon. Agad akong bumalik sa bahay. At pagkarating ko, nagtanong si nanay kung bakit ako natagalan. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, Sir Chris, talagang nakalimutan ko ang tungkol sa Ali. Yun bang gusto ko na itong sabihin, pero parang may pumipigil sa akin. At nakalimutan ko ito. Talagang kakaiba. Hindi naman ako makasagot sa tanong ni nanay. Hayaan mo na. Wala namang mga ano sa kanya dito. Di ba, Apo? Sabi naman ni Lolo at sinimulan nilang inuman. Bandang 8:00, pumasok na ako sa aking kwarto para magpahinga. At makalipas lang mahigit kalahating oras, nakatulog ako. Pero pagpatak ng hating gabi, nagising ako at narinig kong umaalulong ang mga aso ng mga kabaryo ni Lolo at Lola. Malayo man sila sa amin, pero dinig na dinig doon sa gitna ng palayan. Parang nakaharap pa sila sa amin. Bumangon ako kasi hindi na ako makabalik sa aking pagtulog. At sabi ko naman sa isip ko, bakit hindi pa sila nagising sa ganito? Hindi nagtagal ay nakarinig ako ng mga yapak sa likod ng bahay. Wala naman pong inaalaga ang hayop si Lolo at Lola, kaya inisip ko, baka may tao. Medyo maputik po kasi ang likod ng bahay kasi doon dumadaloy ang tubig na nagagaling sa lababo, lalo na sa tuwing maghuhugas kami ng pinggan. Nakiramdam ako at ilang beses ko pang narinig ang mga yapak. Hanggang sa narinig ko ang langit-ngit ng bintana sa kabilang kwarto, na kung saan naroroon si nanay at tatay. Si ate po kasi meron ding sariling kwarto sa ikalawang palapag. Ganon din si Lolo at Lola. Inisip ko naman na baka binuksan ni nanay o tatay ang kanilang bintana para makapasok ang malamig na hangin. Pero kung tutuusin, hindi naman po ito kailangan kasi nga nasa gitna na kami ng palayan. Sa aking pagtataka ay dahan-dahan akong bumangon at naglakad patungo sa bintana ng aking kwarto. Binuksan ko ito ng bahagya para makita ko ang labas ng bahay. At mula naman doon ay makikita ko ang bintana ng kwarto ni nanay at tatay. Kasi nga, magkatabi lang naman ang aming mga kwarto. Nang mabuksan ko na ito, ay sumilip ako. Pero wala akong makita kasi madilim. Hanggang sa binuksan ko na ito ng tuluyan at inilabas ko ang aking kalahating katawan. Nang sa ganon, ay makita ko talagang kanilang bintana. Tamang-tama din na sa mga sandaling ito, sumigaw si nanay. Ang aking nakikita ay ang kalahating katawan na lang niya kasi yung kalahati ay
ay nakapasok na sa loob ng kwarto ni nanay at tatay. Agad namang umalis doon sa bintanang tao at dito ko na napagtanto na isa po itong babae kasi mahabang kanyang mga buhok. Tumungo ito sa likod ng bahay at sa tingin ko, hindi niya ako nakita. Dali-dali naman akong tumungo sa kabilang kwarto kasi takot na takot si nanay at sabi niya, nalimpungatan daw ito at nung minulat niya ang kanyang mga mata, nasa harapan na niya ang ali. Nanlilisik daw ang mga mata habang nakatingin sa kanyang tiyan. Kasi yung kama nilang dalawa ay nakadikit sa bintana at nakatapat din ang kanilang ulo dito. At kung gano'n ang posisyon ng alin nung nakita ko ito, talagang nakakabigla kung sa pananaw ng aking nanay. Umiiyak na po ito sa mga sandaling iyon at sabi naman ng aking tatay, samahan ko daw muna siya sa labas. Si lolo at lola naman, pati na si ate, ay bumaba ng bahay at agad na pinuntan si nanay. Pagkalabas naman namin ni tatay, sabi niya, hindi pa daw nakakalayo yung babaeng nakita namin. At tama naman po ito, kasi nga nasa gitna kami ng palayan. At kung mayroon mang tao sa paligid, talagang makikita namin ito. Pero sa maniwala kayo o hindi po talaga namin nakita. At isa pa, hindi pa naman gaano kataas ang mga palay. Pero kahit na mataas po ito, matatanaw pa rin namin siya. Maliwanag din kasi ang buwan. Nung pabalik na kami sa loob ng bahay, nakarinig naman kami ng isang tunog na nanggagaling sa di kalayuan. Tunog po ng isang pato at sigurado naman ako na ito yung tunog na narinig namin ni nanay at lola nung naglalakad kami sa Kakahuyan. Sigurado po ako. Sumigaw naman si tatay habang nakatingin doon at nagbabanta. Pagkapasok naman namin, tinanong ko si nanay kung ano ang itsura ng babae na kanyang nakita. Tama nga ang aking kuto. Ito yung alin na nakasalubong namin nung papauwi kami. Ito yung bumati kay lola at ang aling nakita kong nakasilip sa aming bakod nung inutusan ako ni lolo na bumili ng tuba. Dito ko lang po siya naalala kaya sinabi ko na rin ang tungkol dito. Taga saan yun, nay? Pupuntahan ko siya mamayang umaga. Biglang sabi naman ni tatay. Hindi ko nga rin alam. Pero nakikita ko siya dito. Sagot naman ni lola. Magmakita niyong hayop na yan. Sabihin niyo kaagad sa akin. Kasi hindi ako magdadalawang isip. Pasigaw na sabi ni tatay. Hanggang sa yung mga aso ay unti-unti nang tumahimik. At sa tingin ko, nakalayo na ang aswang na nabubulabog sa amin. Nung kumalma si nanay, ay sumakit naman ang kanyang tiyan. Nasa 4 na buwan pa lamang kasi ang aming bunso sa kanyang sinapupunan. At ang sabi naman ni lola, medyo maselan pa ito. Iyak nang iyak noon si nanay nang dahil sa sobrang takot. Kaya hindi na lamang kami natulog. Pagsikat nga ng araw, ay tumungo kami sa likod ng bahay at meron nga kami nakitang 2 yapak. Yung isa ay sa tao at yung isa ay parang sapato. Malalaman mo naman ito sa unang tingin lang. Kaya nakapagtataka, Sir Chris. Hindi namin alam kung 2 ba silang umatake o iisa lamang ito. Ito yung palaisipan sa amin magpahanggang ngayon. Bandang 7:00, sumama ako kay lolo at pumunta kami sa isang albularyo na nakatira lang din naman doon sa kanila. Pagkarating namin sa kanyang bahay, ay agad niya kaming kinausap. Oh, pare, anong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong niya. Yung anak ko,
umuwi dito. Pero inaswang. Buntis kasi. Gusto sana naming humingi ng pangontra. Sagot naman ni Lolo sa kanya. Kaya palang ingin ng mga aso kaninang madaling araw. Alam mo bang hindi na ako natulog? Kasi alam ko at nararamdaman ko na merong umaaligid. Sagot naman ng albularyo. Kung ganun tama ang inyong kuto. Kasi kami yung kanyang binulabo. Sagot naman ni Lolo at hindi nga nagtagal ay meron siyang binigyan na pangontra. Isa po itong kwintas na kasing laki ng piso. Yung piso natin ngayon. At sabi niya, ipasuot daw ito kay nanay. Sumama pa ito sa bahay para tignan si nanay. Nag-orasyon ito at nilagyan ng ilang pangontrang paligid ng bahay. Tulad ng bugok na itlog na kapag pumutok daw ay merong umaaligid na aswang. Inilibing niya ito sa lupa at kung malingasaw daw ang amoy nito, maging alerto na kami. Sa pagsapit ng gabi, ay naging alerto nga kaming lahat. Hindi po kami natulog kasi gusto naming makasigurado. Pero mabuti naman at sumikat lang ang araw, ay walang nagparamdam sa amin. Ilang araw ding pabalik-balik dun sa bayang albularyo para tulungan kami. Pero hindi na rin nasundan ang mga pagpaparamdam. Si tatay, lola at lolo, araw-araw ding tumatambay sa bukana para kung sakaling dumaan ang alay, ay kukomportahin nila ito. Pero hindi po talaga dumaan doon. Alam din niya siguro na binabantayan siya ng 3. Makalipas ang 1 linggo, bumalik kami sa bahay namin at naging maayos naman ang lahat doon. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng kaunting oras sa karanasan namin. Dito ko na po tatapusin ang kwento kasi hindi na rin naman nasundan pa. Maraming salamat po Sir Chris. More power. Magandang araw po sa inyo. Meron pa po tayong isang channel na pinangalanan ko na Kulba. May mga kwento po doon at ipipin ko na lang po sa comment section ng kanyang link para makita nyo agad. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po sa inyo Sir Chris. Ang karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa Batangas, way back 1980. Noong time po na ito, ay nasa 16 na taong gulang pa lamang ako. Nagbibinata at yung mga kuya at ate ko ay kinupkup ng aking mga tiyo at tiya. Nang sa ganun ay mabigyan sila ng pagkakataon na makapag-aaral. Yung tatay kasi namin ay nagkaroon ng sakit noong mga bata pa lamang kami. Yung nanay naman namin ay maagang sumakabilang buhay. Ako po yung naiwan kay tatay at nung time na to, ako ang nag-aalaga sa kanya. Ako rin pong bunso sa aming magkakapatid at napag-usapan na rin namin na kapag nakatapos sa pag-aaral ang aking mga ate at kuya, ako naman ang kanilang papaaralin at naging maayos naman ang sitwasyon namin. Isang hapon, "Iyo, ipagtimpla mo nga ako ng mainit na kape at saka lagyan mo na rin ng kanin. Yan lang ang aking magiging hapunan." "Tay, kumain po kayo ng tama. Meron naman tayong mga ulam dito. Pinadalan tayo kanina ni Tia. May isda, may mga manok din tayo. Isang sabi mo lang, kakatayin ko mga yan at lulutuin." "Wag na iyo. Ayos na ako sa kape at kanin. Sige na." Agad naman ako nagtimpla ng kape Sir Chris. Kasi kung kukontrahin ko ulit si tatay, sigurado na magbabangayan lamang kami. Pagkatapos ko naman magtimpla, ay nilagyan ko nga ng kanin ng kape, saka binigay kay tatay.
Sa mga sandaling nakatitig ako sa kanya ay napagtanto ko na parang hirap na po ito sa kanyang kalagayan. Alam ko at nararamdaman ko na gusto niyang tumulong sa amin. Subalit wala siyang kakayahan nang dahil nga napilay po ito. Nahulog sa kalabaw. Yung kalabaw naman na sinasakyan niya nung maganap ito ay pagmamay-ari din naman namin. At nung time na to, nasa likod pa rin namin ng bahay. O nasa likod pa rin ng bahay namin. Mahal na mahal namin ang kalabaw na yon kasi malaking naitulong niya kay nanay at tatay. Nasa 20 na rin ang kanyang edad, Sir Chris. Kasing edad sila ng aking kuya sa mga panahong ito. Pagkatapos ko naman magluto ng ulam, ay agad akong kumain ng hapunan. Si tatay naman ay tapos na at nakahiga na rin sa kanyang kama. Handa na itong matulog. At halos araw-araw din po, lalo na tuwing umaga, ay ginagala ko ito sa baryo. Meron na rin naman siyang wheelchair nung time na to na niregalo sa kanya ng aking tsuwi na nasa ibang bansa. Hindi na po siya nakakalakad kasi malalang tama sa kanya. Lalo pat nung time na to ay hindi pa ganun ka-advance ang paggagamot dito sa atin. Nasa probinsya din kami at talagang mahirap. Kaya wala kami nagawa noon. Bandang 6:00 ng gabi ay tulog na si tatay. Ganito sa amin noon, maaga pa lang ay tulog ng mga tao. Taliwas naman sa aking kaalaman, si tatay meron pa palang nararamdamang iba. Kumbaga, meron po siyang tinatago sa amin na hindi niya sinasabi. Tinatago lamang niya kasi ayaw niya siguro na maging pabigat sa mga kapatid niya. Ito ang isang dahilan na nakikita ko nung time na to. Bandang 9:00 ng gabi, mahimbing ng aking pagtulog nang bigla kong nagising nang dahil parang may humaplo sa aking mukha. Napakalamig na mga kamay na iyon. Kaya naman agad ako nang patingin sa aking paligid. Kasi baka merong ang tao. Pero wala akong nakita. Nakasindi naman ang gasera. Bumangon ako at tumayo nang dahil napakalamig din ang kwarto at napagpasyan kong isarang nakabukas na bintana. Nang matapat ako doon, ay umihip ang malamig na hangin papasok sa kwarto at amoy na amoy kong malansa at mabaho na sigurado akong nanggagaling sa labas. Kaya naman agad akong napatakip sa aking ilong. Tumingin ako sa magkabilang bahagi at wala naman ako nakitang magiging sanhi ng amoy na ito. Kaya naman labis ang aking pagtataka kung saan nanggagaling. Hanggang sa nakarinig ako ng mga yapak sa bubong ng bahay namin na nung time na to ay gawa lamang sa pawid. Agad naman ako napatingala kasi nagtataka ako kung ano yung naglalakad. Mapapaisip ka na tao kasi mabigat ang mga yapak. Tapos yung pawid ay bumababa ng kaunti sa bawat yapak niya. Kaya naman natakot na rin ako. Hanggang sa naisipan kong tumungo sa kwarto ni tatay para sabihin sa kanyang tungkol dito. At nang makarating ako doon, ay nakita ko siyang gising. Kaya nagulat ako. Nagbabantay din pala ito at nakikiramdam. Pero sa mga sandaling ito, Sir Chris, ay nakaupo ito at nakasandal sa dingding na pumapagitan sa aming mga kwarto. Parang pipikit na rin ang kanyang mga mata at parang ang hina ng kanyang katawan. Yun bang taong malapit ng mamatay? Ganito ang description ni tatay sa mga sandaling ito. At nararamdaman ko na mayroong mangyayaring hindi maganda sa kanya. Tay, ayos lang po ba kayo? Anong problema? Nagugutom po ba kayo? May nararamdaman po ba kayong masakit? Wala iyo. Nangihina lang ang aking katawan. Pero nagising ako nang dahil merong naglalakad sa bubong natin. Oo nga tay. Nadidinig ko rin po sa kwarto. At alam nyo, meron pong humaplos sa aking muka. Kaya ako nagising. Malamig na mga kamay. Tumingin si tatay sa akin at ngumiti. Sabay sabing si nanay daw ang may gawa. Kasi bago daw siya magising ay napanaginipan niya si nanay. Napanaginipan daw niyang ginigising ako ni nanay. At saka sinabihan daw siya nito na oras na para magkasama silang dalawa.
Dito pa ako kinilabutan kasi sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganito kay tatay. Masasabi ko na hindi pangkaraniwan ang sitwasyon na ito, kaya naman nakakapanibago. Makalipas ang ilang sandali ay biglang umalulong ang mga aso ng kapitbahay namin. Halos sabay-sabay pang mga ito, kaya naman dito na ako kinilabutan. At napagpasyan ko namang kumuha ng itak sa kusina para makasigurado, kasi parang tao talaga yung naglalakad sa bubong. Hindi naman mag-iingay ang mga alagang aso ng kapitbahay namin kung wala silang nakikitang hindi maganda. Sumenyas naman si tatay sa akin na lumapit sa kanya kasi meron daw itong sasabihin. At dito na siya bumulong sa akin na nakita daw niya sa bintana kung ano ang nasa bubong namin. Bali nakapatiwarik daw ito at sigurado na nakadapa sa bubong at sumilip sa bintana. Dito na ako kinabahan at tumingin sa bintana. Pero wala naman ako nakitang kakaiba. Nagtayuan din ang aking mga balahibo at tinawakan ko ng mahigpit ang itak na hawak ko. Sinabihan ko naman si tatay na kumalma at patakbo akong tumungo sa bintana para isara ito. At matapos kong gawin to, umalingasa ulit ang mabahong amoy. Dito na ako napatakip ulit sa aking ilong at si tatay nanginig bigla. At nung hawakan ko ang kanyang mga kamay, ay napakainit. Hinawakan ko rin ang kanyang noo at liig, pero ganun din. Napagtanto ko naman na inaapoy na po ito ng lagnat, kaya naman dito na ako nagpanik. Hanggang sa sumigaw ako ng sumigaw para marinig ako ng kapitbahay namin. Mabuti naman at tumugon sila sa akin at makalipas ang ilang sandali ay tumungo sila sa bahay namin at nagtanong kung ano ang problema. At dito na ako nagtanong kung meron ba silang nakita sa bubong. Pero ang sagot nila wala. Wala silang nakitang kakaiba o ano man dyan. Kaya naman labis ang aking pagtataka. Kasi sigurado kami na meron talagang naglalakad sa bubong namin. Tapos bago makarating yung mga kapitbahay namin, Sir Chris, ay bigla lang namang nawalang malansa at mabahong amoy. Kaya naman nakapagtataka. Nagtanong naman ng isa naming kapitbahay kung ano ang naging karanasan namin at dito ko na kinuwentong lahat habang inaalagaan si tatay. Natataranta na rin ng isang kapitbahay namin na babae kasi baka anong mangyari daw kay tatay. Hanggang si inutusan niyang kanyang dalawang anak na mas matanda lang sa akin ng ilang taon na tawagin ng isang kabaryo namin at hinga ng pabor na kung pwede ay dalhin si tatay sa bahay paggamutan. Kasi meron iyong sasakyan nung time na to at isa sila sa pinakamayaman sa bayan namin. Yun nga lang, medyo masungit at dapat tamang timing ang paghingi ng pabor sa kanya. Iniisip ko na rin sa mga sandaling ito na siguradong hindi iyon papayag. Parang wala po yung pakialam sa ibang tao. Ang iniisip lang niya ay ang kanyang sarili at pamilya. Kaya naman humingi na ako ng pabor sa asawa ng kapitbahay namin na tumawag na lamang ng iba. Pero hindi nagtagal ay dumating po itong kabaryo namin na masungit, dalang kanyang sasakyan. Isang himala na pumayag ito sa hiningi naming pabor. Agad naman naming binuhat si tatay at isinakay sa kanyang sasakyan at agad kaming tumungo sa bahay paggamutan. Yung daan po palabas ng aming baryo ay talagang maraming bato at maputik din. Nung time na to ay umuulan pa. Kaya naman dahan-dahan sa pagmamaneho yung kabaryo namin kasi baka madisgrasya kami. Dagdagan pa na madilim sa mga sandaling ito. At sa kalagitnaan ng aming biyahe ay nakarinig po kaming lahat ng tiktik. Talagang sinusundan kami. Tapos pagaspas na mabibigat na para bang isang malaking ibon ang nakasunod sa amin. Nang dahil naman dito, yung dalawang anak ng kapitbahay namin na may mga dalang itak ay inilabas ang katawan sa bintana ng sasakyan. Kanilang tinignan ng itaas kung meron magsumusunod pero wala po silang nakita. Pero yung tik-tik na nadidinig namin ay talagang sinusundan kami sa mga sandaling ito. Yung kumpare naman ni tatay
At kapitbahay din naman namin ay inilabas din ang kanyang ulo sa bintana. At dito na siya sumigaw ng sumigaw na layuan daw kami. Kasi kapag malaman namin kung sino siya, talagang tutugisin namin. Nang makalabas na kami ng bari, Sir Chris, si tatay nawalan ng buhay. Pero pinapaharurot ng driver ang kanyang sasakyan. Kasi gusto ko pang mabuhay si tatay. At gustong maribab ito sa bahay paggamutan. At matapos ang mahigit kalahating oras na biyahe, nakarating nga kami doon. At sinubukan naman siyang i-revive. Pero wala na po talaga siya. Sabi naman ng kabaryo namin, baka yung mga napapanaginipan ni tatay at yung humaplos sa akin bago ako magising ay mga sinyalis na magpapahinga ng aming ama. At nung naimasmasan ako at kumalma, inisip ko rin na baka ito na nga ang huling araw ni tatay at kailanman hindi na ito babalik pa. At sa gabing ito, sinusundo na pala siya ni nanay. Kinabukasan na agad ko namang pinaalam kina ate at kuya ang tungkol dito. At yung mga tiyo at tiya namin ay tumungo rin sa bahay para alamin kung anong nangyari kay tatay. Hindi naman po sila makapaniwala sa aking mga kwento. Kasi talagang kakaiba at ni minsan ay hindi pa sila nagkaroon ng ganitong karanasan sa kababalagan. Kaya naman kinilabutan din ang mga ito. Sa lamay naman ni tatay, may mga nagpaparamdam pa rin naman sa amin. Pero halos lahat ng mga kabaryo namin ay nagiging alerto tuwing gabi. Pati na ang aking mga tiyo at tiya. Kasi siguradong merong gustong kumuha kay tatay. Balbal daw ang tawag sa aswang na nangunguha ng mga patay. At pinapalitan nila ng puno ng sagi ang buong katawan. At may orasyon para malinlang ang tao. Pero mabuti naman at walang nangyaring masama sa lamay. Pero pagpaparamdam lang naman, Sir Chris. At hindi na rin nasundan pang karanasan namin ito. Naging tahimik naman ang bawat gabing nagdaan. At naging maayos naman ang aming sitwasyon. Yung tiyuhin ko po na nasa ibang bansa ay pinadalhan ako ng malaking halaga ng pera. Pangsimula ko daw ito. Pinapili niya ako mag-aaral o magnenegosyo. Kaya nagnegosyo po muna ako kasi hindi pa ako makafocus kung mag-aaral ako. Wala na po si tatay at sigurado na siya lang ang aking iisipin kahit na nasa eskwelahan ako. Nagsimula po ako magnegosyo hanggang sa natuto rin po ako kung paano umayos ng sasakyan. Naging mekaniko ako. Naging successful po ako sa buhay. Naging mekaniko at negosyante at the same time. Marami akong mga pwesto at ngayon ay may katandaan na ako. Kaya yung mga anak ko yung nag-aasikaso ng mga ito. Pasigla pa naman ako ngayon. Hindi pa nga ako tumungtong ng 60. Pero nang dahil sa trabaho ako ng trabaho noon, sinisingil na ako. Kaya madalas ay nagpapahinga na lang ako. Hanggang dito na lang po ang kwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa Batangas way back 1989. Sa mga panahon po na ito, ako ay nasa 12 taong gulang pa lamang. At kaya naman ako nandito kasi hindi ko makalimutan ang karanasang ito. Talagang nagbigay ito ng kilabot sa amin. Yung nanay at tatay namin ay parehong magsasaka noon. May mga pagkakataon din na naglalako sila ng mga isda sa iba't ibang baryo. Lalo na kung maraming huli ng aking tiyo na isang mangingisda. May mga pagkakataon din na sumasama ako sa dalawa. Lalo na kapag wala akong pasok. Ako pong bunso sa aming magkakapatid at babae po ako. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sisimulan ko na ang kwento. Isang hapon,
pagkarating ni nanay at tatay galing sa pagtitinda ng mga isda, ay agad ko silang tinulungan. Yung mga natirang isda ay niluto namin ni kuya kasi ito ang uulamin namin sa hapunan. Bandang alas 6 ay napansin ko na si nanay hindi mapakali. Yung tipong nababalisa ito at para bang may dinaramdam. Tapos unti-unti pong namumutla ang kanya mukha. Sabi ko naman kay tatay, baka merong nangyayaring hindi maganda kay nanay. Baka tatamaan po ito ng lagnat o di kaya nagdala sa sobrang pagod. Sila po kasi ni tatay ay talagang mga workaholic. Ayaw po nilang tumambay lang. Gusto nilang gumagalaw ang kanilang katawan. Nay, ayos lang po ba kayo? Masama ho ba ang inyong pakaramdam? Tanong ko sa kanya. Medyo nilalamig ako. Hindi ko alam kung bakit. Tatamaan yata ako ng lagnat. Sagot naman niya. Hanggang sa nagsabi si tatay, napatignan namin siya si isang doktor na nakatira sa aming bayan. Kumbaga, hihingi lamang kami ng pabor kasi napakalayo talaga ng bahay pagamutan mula sa amin. Mga 1 oras ang biyahe. Pero ngayon, meron ng malapit. O sige na, pagkatapos nating magapunan, pupunta tayo sa bayan para mapatignan ng nanay nyo. Kumain na kayo. Sabi ni tatay at agad naman po kaming kumain. Bandang alas 6:30 ay umalis na kami ng bahay at mula naman sa aming baryo ay kinakailangan namin maglakad ng mahigit kalahating oras bago marating ang aming bayan. Tapos yung bawat gilid po ng daan ay talahiban. Marami ring mga puno. Hindi pa kasi ganun karaming nakatira sa amin nung time na to. Kaya malalaki din ang agwat ng mga bahay sa isa't isa. Hindi pa man kami nangangalahati, ay nakarinig naman kami ng isang tunog. Parang gawa ng isang manok na nangingitlog. Kaya naman kaming lahat ay nagtataka. Kasi wala naman pong nag-aalaga ng mga manok sa bahagi na yun. At isa pa, wala pong kabahayan doon. Pero sabi naman ng isa kong kuya, baka naligaw lamang doon. Kaya naman ang asit itong tignan ng sa tingin naming manok sa likod ng mga talahim. Hayaan mo na yan, baka mapano ka pa dyan. Baka may ahas dyan at matuklaw ka pa. Sabi ni tatay kay kuya. Ulam din po ito, tay. Saglit lang to. Sabi naman ni kuya. At lahat naman kami ay napahinto sa paglalakad habang nakatingin sa kanya. Pumasok nga si kuya sa bahagi na kung saan nagagaling ang tunog ng manok. Pero nung nakita niya ito, sa maniwala kayo hindi, ay napasigaw siya nang dahil sa sobrang takot. Parang naging babae ito sa mga sandaling yon. Ang kanyang mga balahibo ay nagtatayuan. Kaya naman kami nagtataka kung ano ang kanyang nakita. Hoy, kumalma ka. Anong problema? Tanong ni tatay sa kanya. Tay, lumayo na po tayo dito. Nakakatakot yung mukha niya. Bulalas naman ni kuya. Kami naman ay nagtataka kung ano ba talaga ang kanyang nakita. Dali-dali kami naglakad at nung nakalayo na kami sa bahagi na yon, dito na sinabi ni kuya. Ang kanyang mukha, nakakatakot. Nanilisik ang mga mata. Naglalaway pa. Nakatuwad po siya. Sabi ni kuya. Ano yung nakita mo? Tao? Tanong naman ni nanay. Opo, nay. Mukhang matandang babae kasi mahabang kanya mga buhok. Tapos medyo kulubot ang kanya mga balat. Sagot pa ni kuya. Nakita niya po iyon nang dahil sa meron siyang hawak na lampara nung pinasok niyang talaiban. Diyos ko, baka aswang yun. Sabi naman ng aming ina at dito na po kami kinilabutan. Nang makarating kami sa bayan, ay agad kaming tumungo sa bahay ng isang doktor
nakakilala din naman ng aking mga magulang. At nang makarating kami doon, ay agad naman niyang sinuri si nanay at meron po itong binigay na mga gamot. At makalipas ulit ang mahigit kalahating oras, ay umalis na kami at tumungo sa palengke kasi baka meron pang mga namamasada doon. Kung maglalakad kasi kami pabalik, baka harangan o atakihin kami na nakita ni kuya. At sabi pa nga ni tatay, kung bagong yang gawin yun, baka ano nang kanyang ginawa kay kuya. Pagkarating nga namin sa palengke, ay tamang-tama na aalis na sanang isang tricycle. Pero wala itong pasahero. Kaya naman tumakbo si kuya at tinawag niya ito. Mabuti na lang at lumingon siya at tuminto. Sumakay kami at bumiyahe pa uwi at wala pang kalahating oras ay nakarating na kami sa bahay. Si nanay naman ay agad na nagwisik ng asin sa paligid ng bahay nang sa ganun ay hindi kami masundan ng aswang o mapaso. At bandang alas 8, nagpahinga na kaming lahat. Uminom na rin po ng gamot si nanay at gamot po ito para sa lagnat. Ito kasing sabi na sumuri sa kanya. Bandang alas 11 ng gabi ay parang may umihip sa aking tenga. Tapos nakaramdam ako ng napakalamig na hangin. Kaya naman agad kong minulat ang aking mga mata. Yung dalawa kong kuya ay nasa kabila. Ako naman ay nag-iisa lang sa kwarto. At si nanay at tatay sa labas na tutulog. Naglalatag na lamang sila ng banig at nagkakabit ng kulambo para hindi sila lamukin. Ito rin naman ang nakasanayan nila mula noon. Nang dahil naman dito ay agad akong bumangon at tumingin sa aking paligid kasi nakakaramdam ako ng ibang presensya. Sa mga sandaling ito ay kinikilabutan ako at hindi ko alam ang aking gagawin. Nakaupo lamang ako at nakikinig sa paligid. Nakikiramdam na para bang isang praning. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng mga yapak sa labas ng kwarto. At yung bahay po namin ay merong silo. At ang sahig namin ay gawa lamang sa kawayan. Kaya sa tuwing maglalakad ka, ay lumalangit-ngit. At inisip ko naman na sa mga sandaling ito, isa sa aking mga magulang ay gising. Hindi naman nagtagal ay tumayo ako kasi kakaiba na talaga ang aking nararamdaman. Para bang bumigat bigla at hindi ko naman alam kung bakit parang may tumutulak sa akin na tignan si nanay at tatay. Hindi ko alam kung bakit ganito. Tumungo nga ako sa pinto at dahan-dahan ko itong binuksan. At nung nakita ko ng labas ay nagtataka ako kasi nakahiga naman silang dalawa. Maliwanag pong buwan at yung sinag ito matama sa kanilang mukha. Yung bintana kasi ay nakabukas. Tumingin ako sa kwarto ng aking mga kuya at nakita kong nakalak naman ang kanilang pinto. Tumingin naman ako sa kusina banda at dito na pa ako nakaramdam ng matinding takot. Para bang hihiwalay ang aking kaluluwa nang dahil sa nakakita ako ng figura ng tao na nakatuwad talaga sa pintuan. At hindi ko alam kung bakit nakabukas ang pinto. Siguro binuksan niya at ang kanyang silhoueta ay aking nakikita. At masasabi ko na isa talaga itong tao. Nang dahil naman dito ay napasigaw ako ng malakas habang nakatingin kay nanay at tatay. At agad naman silang nabulahaw. Sa maniwala kayo hindi, pagtingin ko ulit sa bahagi na kung saan ko nakitang nilalang na iyon ay wala na ito. Tapos dito na po umalulong yung mga aso ng kapitbahay namin. Para bang meron silang nakikitang hindi maganda. Natataranta akong lumabas ng aking kwarto at agad akong yumakap kay nanay. At naramdaman ko na talagang mainit ang kanyang katawan. Inaapoy po ito sa lagnat. Kung hindi ako yumakap sa kanya, hindi talaga namin malalaman na mataas na palang kanyang lagnat. At sina kuya naman, lumabas ng kanilang kwarto. Anong nangyayari dito? Tanong ng aming panganay at sinabi ko naman ng lahat sa kanya.
Lumabas naman sila ng bahay at dinikot ang bakuran namin, pero wala silang nakita. Subalit yung mga aso ng kapitbahay namin ay tahol pa rin ng tahol, na para bang meron silang nakikitang hindi maganda. Kaya naman sabi ni tatay, nasa paligid lang nila lang na ito at hindi pa siya nakakalayo. Maya-maya lang ay nanginig po si nanay nang dal sa taas ng kanyang lagnat. At nung sinindihan ko mga gasera, ay dito ko na po nakita ang kanyang muka. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko, pero yung mukha po niya ay para bang isang malamig na bangkay. Namumutla ito at ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Parang hindi ito nakatulog na maayos. Alam ko at nararamdaman ko na merong nangyayaring hindi maganda sa kanya. Kaya naman tinawag ko na si tatay at ang aking mga kuya. Nang makapasok ng mga ito, ay agad silang nag-alala sa kalagayan ni nanay, kasi kitang-kita sa kanyang mukha na meron talagang mali sa kanya at nangyayaring hindi maganda. Hindi naman namin alam ang aming gagawin. Maliban sa malayo ng bahay pagamutan, ay tulog pa ang mga tao sa mga sandaling ito. Hindi rin namin alam kung kanino kami lalapit para makahingi ng tulong. Hanggang sa isang kalabugpong narinig namin sa bubong. At dito pa mas nagingay ang mga alagang aso ng kapitbahay namin. Yung ilan ay tumahol at yung ilan ay umaalulong pa. Nakakahilakbot pakinggan. Bigla namang pinagtutusok ni tatayng bahagi na kung saan namin narinig ang kalabo gamit ang kanyang matulis na itak. At sa maniwala kayo hindi, nakita namin na yung itak ay may mga dugo. Kaya ang ibig sabihin na tamaan po ni tatay ang kung ano man ang nasa bubong. Nagparinig pa ito na nasa galit na tono. At dito na namin napagtanto na yung nangyayari kay nanay ay meron na talagang kinalaman sa kababalagan. Lumabas pa sina kuya para makita ang bubong, pero wala silang naabutan. Nakarinig kami ng pagaspas bago sila makalabas ng bahay at siguro lumipad siya papalayo o di kaya nag-ibang anyo para makaalis. Hindi naman nagtagal ay pumasok sina kuya at nagsabi na mukhang kailangan naming lumapit sa isang albularyo at sumang-ayon naman kami sa kanilang suwestyon. Alauna ng madaling araw ay umalis kami at naglakad patungo sa bahay ng isang albularyo na matatagpuan sa Karatig Baryo. Medyo malayo-layo ang aming lalakarin, pero wala kami magagawa. Kinakailangan naming mapatignan si nanay. At nang marating namin ang bahay niya, ay agad siyang napailing na para bang alam agad niya ang nangyayari kay nanay. Mukhang natataranta po ito at hindi mapakali. Para bang gusto agad niyang magamot si nanay. Saan ka huling kumain? May dinaluan ka bang okasyon ng mga nakaraan? Tanong niya kay nanay. At dito naman tumango ang aming ina. At nalaman naman namin na marami pala siyang kinainan. Maliban dito ay meron pang mga nagbibigay sa kanya ng pagkain na kasama din nila sa pagtatrabaho sa palayan. Niyanggaw ka. Kinakailangan kitang magamot sa lalong madaling panahon. Kasi kung hindi, magiging katulad ka niya. Direkta ang sabi sa amin ng albularyo at agad naman kaming kinilabutan. Pilit namang inalala ni nanay kung sino ang nagbigay sa kanya ng mga pagkain. Pero hindi namin matukoy kung sino ang naghawa sa kanya. Kasi marami po sila at karamihan pa sa mga ito, taga-ibang bayan. Bali dumadayo lamang sila sa amin para magtrabaho. At yun nga, ginamot ng albularyo si nanay. Meron siyang mga ginawa at hindi namin alam kung anong mga dasal ang kanyang ginamit. Basta pagkalipas na mahigit kalahating oras, ay agad namang sumuka si nanay. At sa maniwala kayo hindi, kanyang iniluwa ang sisiw na kulay itim. At agad naman itong dinakip ng albularyo. Iyon na palang namumuo kay nanay. At magmula sa araw na ito, hindi na po siya kumakain ng mga binibigay sa kanya. Maliban na lang kung galing sa mga kamag-anakan namin. Kasi parang na-trauma po ito
Yung pakiramdam daw na parang lilipad siya tuwing gabi. Tapos hindi siya makatulog na maayos. Hindi naman nasundan ang karanasan namin ito at nagpapasalamat kami sa albularyo. Kaya siguro hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Itong dalawang karanasang ito ay parehong nangyari sa Negros way back 1994 at 1997. Mula pagkabata ay lapitin po ako sa mga kababalagan at hindi naman alam ng aking mga magulang kung bakit. Pero merong kinuwento sa akin si mama patungkol sa nung ipinagbubuntis niya ako at kakasilang ko pa lang. Baka ito naman daw ang dahilan kung bakit lapitin ako sa mga kababalagan. Isang buwan bago niya ako isilang, isang umaga, habang naglalakad ito sa aming baryo, ay nagtataka ito kung bakit ang gaan-gaan ang kanyang pakiramdam. Sa buong buhay daw niya, ay noon lang niya ito naramdaman. Hindi daw nagtagal ay huminto ito at tumingin sa kanyang paligid kasi merong kakaibang nangyayari. Meron daw siyang nadidinig na huni ng ibon na bago lang sa kanyang pandinig. Maganda daw pakinggan at tila ba kumakanta ang ibon na ito. Hinanap daw niya pero hindi niya alam kung saan. Palipat-lipat daw kasi ng pwesto hanggang sa dumampi daw sa kanyang napakalamig na hangin at nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Naglakad ito papalayo sa bahagi na iyon. Pero hindi pa man siya nakakalayo, ay nakarinig siya ng mga yapak sa kanyang likuran. Kaya naman agad siyang lumingon. Pero wala siyang nakita. Nakaamoy din daw ito ng mabango na parang galing daw sa namumukadkad na bulaklak. At sa lahat daw ng naranasan niya, ito daw ang pinakakakaiba sa lahat. Napaka-misteryoso. At nang makauwi daw ito sa bahay, nagtanong si Lola sa kanya kung bakit siya naging blooming. Medyo namumutla daw ito pero hindi naman ganun kalala. Tapos ang pareska daw niyang tignan. Mas nagagandahan nga daw si tatay sa kanya sa mga sandaling ito. Saan ka galing? Ayos ka lang ba? Tanong daw ni Lola sa kanya. Ayos lang po ako, Nay. Pero meron akong naranasang kakaiba doon. Sagot daw niya, sabay turo sa isang direksyon. Ito pong lola ko ay ang nanay ng aking tatay at doon po sila lumaki sa baryo na iyon. Bali po si nanay ay dayo lamang doon. Pagmula doon sa araw na ito ay nakakaramdam na si nanay ng kakaiba sa bahay namin. Pinaparamdaman daw ito at minsan may mga pagkakataon daw na ginigising ito sa umaga. Parang may humahaplos daw sa kanyang noo para daw magising ito. Eksakto 5:00 ng madaling araw. At saka maglalakad-lakad dito sa aming baryo para daw maihersisyo ang kanyang katawan at hindi na daw ito mahirapan sa panganganak. Tuwing umaga po, ganito ang nangyayari kay nanay. Nung una naman daw, akala daw niya si tatay ang humahaplos sa kanya noon. Pero nang tanungin niya ito, ay hindi naman daw niya ito ginagawa kay nanay. Kaya naman nakapagtataka kung sino ang gagawa nun. May pagkakataon din daw na nakakakita siya ng puting usok at agad din namang nawawala. At palagi daw niyang napapanaginipan ng isang magandang babae. May kulot at mahabang buhok, maputi, at matangos daw ang ilo. Mas matangkad daw ito sa kanya at palagi daw itong nakangiti. Wala naman daw sinasabi, basta nakangiti lamang ito sa kanya. Tumungo noon si nanay sa isang albularyo at sabi daw ng albularyong ito, mabait daw ang nagpaparamdam at nagpapakita sa kanyang panaginip. Wala daw problema, kaya naman hindi niya binigyan ng pangontra si nanay. Dumating naman po itong gabi
na manganganak na siya. Bandang 10:00 daw ng gabi ay nakarinig silang lahat ng huni na ayon kay Lola ay isang tiktik. Kaya naman nagparinig silang lahat para lumayas ito. Yung kumadrona naman daw na nagpapaanak kay nanay ay panayintingin sa bintanang nakabukas na tila ba merong nakita. At nung lumabas daw ako ay nagsabi ito ng, "Pumasok ka dito, huwag ka dyan sa labas." Habang nakatingin pa rin sa bintana. Si nanay, lola at tatay ay nagtataka kung bakit daw niya ito nasabi. Kasi wala namang tao doon sa labas ng bintana. Pero nung tinanong nilang kumadrona ay nagsabi ito na meron daw siyang nakitang magandang babae na nakadungaw at nakatingin kay nanay na tila ba hinihintay na lumabas ako. At nung una inisip daw niya na kamag-anak namin ito. Kaya hindi niya sinabi sa amin. Ito po kasing kumadrona ay nakatira daw sa kabilang baryo at hindi naman daw sila magkakilala ng aking lola at ng aking mga magulang. Matapos nang sabihin ng kumadrona ang mga salitang iyon, ay nagtanong si nanay sa kanya kung ano ang kanya nakita. "Ale, sino pong inyong tinutukoy?" Tanong ng aking ina, sabay tingin sa bintana. "Siya," sagot daw ng kumadrona, sabay tingin sa bintana at agad daw siyang napatras ng kaunti kasi wala na doon ang babaeng kanyang nakita. Tapos dito na ako lumabas. Ayon kay nanay, walang kahirap-hirap ang paglabas ko. Hindi daw ito nahirapan. Malusog daw ako at mataba. Nung tumahimik daw ako, ay nagtanong si lola sa kumadrona kung ano ang itsura ng babaeng kanya nakita. Inilarawan niya ito at laking gulat ni nanay na ito ang babaeng madalas niyang napapanaginipan. Sa tingin naman daw ni lola, ginagabayan niya kami kasi yung aswang na umaaligid nung gabing iyon ay tumigil sa pagpaparamdam. Magmula daw nung isilang ako ay sunod-sunod ang swerte na dumating sa buhay namin. Nagkaroon ng negosyo si nanay at tatay at habang tumatagal ay palaki ito ng palaki. Nagkaroon kami ng babuyan, manukan, dagdagan pa ng palaisdaan, kaya naging magandang buhay namin. Punta naman po tayo sa taong 1994. Nasa 12 anyos po ako nung time na to. Isang hapon, kakatapos lang ng aming klase at niyaya ako ng isang kaibigan na dumaan muna sa bayan namin kasi bibili daw kami ng tinapay. Meron po kasi nagluluto ng tinapay noon sa bayan namin tuwing hapon. Kaya tamang-tama na pagkatapos ng klase ay mainit-init pang mga ito kapag bibilhin. Tamang-tama ito sa merienda. Pagkarating namin sa bayan ay agad nga kaming bumili at pagkatapos nito ay naglakad na kami pa uwi. At habang naglalakad kami ay kinakain namin ng mga tinapay at meron kami pinag-uusapan. Siguro mahigit kalahating oras pong lalakarin bago marating ang mga bahay namin mula sa bayan. Talagang malayo, lalo pat wala pang gaanong namamasada nung time na to. Meron naman po pero mas pinipili namin na maglakad nang sa ganon ay mas makakatipid po kami. At isa pa, wala na po kaming pamasahe kasi pinambili na namin ng tinapay. Nang marating namin itong tubuan, ay naghiwalay kami ng aking kaibigan kasi bago po marating ang bahay namin, ay dadaan muna sa gitna ng tubuan. Pero itong sa kaibigan ko ay nasa gilid lang po ng kalsada. Paglalakad lang ito na kaunti mula sa tubuan. "Mag-iingat ka," sabi sa akin ng aking kaibigan. "Ingat ka din, baka madapa ka dyan." Pabirong sagot ko naman sa kanya. Yun nga, habang naglalakad ako sa gitna ng tubuan, ay bigla po akong nakaramdam ng mabigat at kinabahan ako bigla kahit na wala naman pong dahilan. Talagang kakaiba ang mga sandaling ito. Hindi naman po ito ang unang karanasan ko pero kakaibang isang ito. Napakabigat at sinasabi ng aking sarili
na merong hindi tama. Makalipas lang ilang sandali ay nakarinig po ako ng mga yapak sa loob mismo ng tubuhan na tila ba merong mga naglalakad doon. Kaya naman takang-taka ako kasi hindi pa naman panahon ng harvest o ani. Wala naman ako nakitang trabahador mula sa bukana. Tumingin ako sa bahagi na kung saan ko nadidinig ang mga yapak pero wala po talaga akong makitang anumang tao. At napagpasyan ko naman na hayaan na lang yon at magpatuloy sa paglalakad. Alam ko na sa mga sandaling ito ay meron ng nagaganap na kababalagan. Hanggang sa umihipang malamig na hangin at dumampi ito sa aking likod. Tila ba meron itong pahiwatig sa akin. Pero nung una ay hindi pa ako lumingon sa aking likuran. Patuloy lamang ako sa paglalakad hanggang sa pinilisan ko na kasi nga hindi na tamang nangyayari sa mga sandaling ito. Matapos sigurong mahigit 10 hakbang mula sa bahagi na kung saan ko narinig ang mga yapak ay lumingon po ako sa likod at kitang-kita ng dalawang mata ko ang isang kabaong na nakalutang. Walang bumubuhat dito kaya naman sabi ko, ito na yon. Kaya naman tumakbo ako ng napakabilis. Nang makarating ako sa bahay, ay agad po ako nakita ni nanay at lola. Agad silang lumapit sa akin kasi parang malamig daw na bangkay ang aking muka. Talagang maputla. Maputi pa akong babae, Sir Chris. Pero malalaman talaga kung namumutla ako kasi parang rabanos na daw ang aking mga kutis. Pinaupo ako ng aking ina at pinainom ng malamig na tubig. Pero agad po ako nawalan ng malay nang dahil sa sobrang takot. Ito po kasing unang pagkakataon na nakakita po ako ng ganon. At dito ko na napanaginipan ng babaeng maganda na napapanaginipan din ng aking nanay nung ipinagbubuntis niya ako. Makalipas naman ng mahigit kalahating oras ay nagising ako at tamang-tama naman na dumating si tatay. Agad niya akong kinamusta at sabi ko, maayos naman ang aking pakaramdam. Nawalan lang po ako ng malay ng dahil sa sobrang takot. Kasi yun po talagang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganon. Sabi naman ng albularing tumingin sa akin, kung mayroong kandila ang ibabaw ng kabaho, dapat daw ihipan ko ito. Pero hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit dapat ihipan. Sa gabing ito, Sir Chris, ay nakatulog naman ako ng maayos kasi tinabihan ako ng aking lola at inalagaan. Itong susunod na karanasan ko naman ay nangyari way back 1997. Nangyari naman po ito sa isang sapa na matatagpuan malapit lang sa aming baryo. At kasama ko noon ang aking dalawang kababata. Bakasyon na po kasi nung time na to, kaya ganito yung trip namin gawin noon. Maligo sa sapa, umakyat sa mga puno na merong bunga at iba pang mga gawain na pampalipas sa oras. Maaga pa lang ay pinuntahan na ako ng aking dalawang kababata na tawagin natin sa mga palayaw ni Inday at Neneng. Sinabihan nila ako na mamayang tanghali, maliligo daw kami sa sapa. Sabi ko naman gusto kong sumama kasi mainit na rin sa mga panahong ito. At bago nga pumatak ang tanghaling tapat, ay sinundo ako ng mga ito at agad po kaming tumungo sa sapa. Nagdala naman ako ng suman na gawa noon ng aking lola. At pagkarating namin doon, ay agad muna akong umupo sa isang malaking bato. Nararamdaman ko talaga na sa mga sandaling ito ay merong mangyayaring hindi maganda. Pero si Inday at Neneng ay nagtatampisaw na. "Hoy, halika na dito," sabi ni Inday. "Mamaya na ako," sagot ko naman sa kanya. At makalipas ang mahigit 10 minuto, sabi ko, baka maling akala lamang ito. At agad po akong nagtampisaw. Masaya kaming tatlo at nag-iingay yung dalawa. Makalipas lang mahigit 5 minuto ay umahon muna ako para kumain ng suman na bigay ng aking lola at niyaya ko na rin ng dalawa. Subalit,
Si Neneng lang ang sumunod sa akin at sabi ni Inday, mamaya na daw ito. Si Inday naman pong pinakamaingay sa aming tatlo. Habang kumakain kami ni Neneng, ay nakita naming sumisid si Inday. Hinintay namin siyang umahon. Pero mag-iisang minuto na, hindi pa rin namin siya nakikita. Agad naman po kaming tumakbo, papunta sa bahagi na kung saan huli namin siyang nakita. Sumisid naman po kaming dalawa at nakita namin si Inday na wala na pong malay sa ilalim. Sa katunayan, hindi naman po malalim ang sapa. Siguro hanggang bewang lang talaga namin at malinaw ang tubig. Kaya naman agad namin siya nakita. Binuwat namin ito at humingi kami ng saklolo. Mabuti na lang na yung isa naming kabaryo ay marunong mag-revive. Nung nakahinga na si Inday, ay natataranta itong nagsabi na wag na kaming maligo. Umuwi na daw kami at nagmamadali ito. Pagkarating namin sa bahay, ay kinuwento niya kung ano ang nangyari. Nung sumisi daw ito, ay naramdaman niya na parang umiba ang daloy ng tubig. Parang hinila daw siya pababa. Gustuin man niyang umahon pero ang bigat daw ng kanyang katawan. At bago daw siya mawalan ng malay, naramdaman niya na merong humawak sa kanyang mga paa. Parang kamay daw talaga ng isang tao. Kaya magmula nun, Sir Chris, hindi na po pumupunta si Inday sa sapa. Ni isang beses ay hindi na siya nagtampisaw doon. Sabi naman ng matatanda sa amin, yung sapa daw na iyon ay pinamamahayan ng mga taglugar o engkanto. Maraming nangyayaring kababalagan doon at meron daw kaming kabaryo na nakakita doon ng gintong barko. Mga ganong kwento. Kaya magmula nun ay minsan na lang ako kung pumunta sa sapa. Pero kung pupunta man ako, kasama ko na si nanay at tatay kasi minsan naliligo din naman ang mga ito. Ito lang po ang maibabahagi kong kwento sa inyo kasi ito po talaga yung mga tumatak sa akin. Maraming salamat sa binigay niyong oras. Hanggang sa muli po, mag-iingat kayo palagi. More power, Sir Chris.